Dinipensahan ni Makati City Representative Abigail Binay ang ama niyang si Vice President Jejomar Binay kasunod ng batikos ni Caloocan City Representative Edgar Erice na tila namamangka raw ang Vice Presidente sa dalawang ilog. Giit ni Erice, hindi malinaw kung si Binay ay kakampi ng administrasyon o oposisyon. Balitang hatid ni Salima Refran. Nagsisisigaw matapos makalusot at nahiga pa sa mismong lobby ng Kamara. Hiling ng mga miyembro ng Kilusamang Bubukid ng Pilipinas, pigilan ng mga kongresista ang utos ng Pangulo na palawigin pa ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Pero ibang isyong tinatalakay noon sa sesyon kung saan nagbibigay ng privilege speech si Caloocan Representative Edgar Erice. Binanatan ni Erice ang sinasabi umano ng kampo ni Vice President Jejomar Binay na ang Liberal Party o LP at Malacanang ang nasa likod ng isang white paper na nagdadawit kay Binay at anak na si Makati Representative Abigail Binay sa PDAC scam. Panahon na po, Ginoong Tagapangulo, upang ilabas ni Vice President Jejomar Binay ang tunay niyang kulay. At huwag mamangka sa dalawang ilog. Kakambi ba siya ng administrasyon o pinuno ba siya ng oposisyon? Halos kapareho ito sa mga banat kay Binay bago pang 2013 senatorial election na bagamat nasa oposisyon ay hindi bumabatikos ang direkta sa Pangulo. Kung siya ay tunay nakakampi ng administrasyong Aquino, dapat ay utusan niya ang kanyang mga anak at ang mga kapartido na tantanan ang pagbanat sa Malacanang at sa partido ng ating Pangulo. Ngunit kung siya ay tunay na leader ng oposisyon, dapat ay panindigan niya ito. Agad siyang magbitiw sa kabinete. Hindi tuloy maiwasang isipin kung taktika ba ito para di maulit ang nangyari noong 2010 elections. Pinaniniwalaan kasing nakatulong noon para manalo bilang vice-presidente ang kaugnayan ni Binay sa pamilya Aquino na nabanggit pa sa ilang patalastas ni Binay. Lumutang pa nga mga katagang Noybi na inendorso pa nga ni Senador Chis Escudero. Tila alternatibo noon sa opisyal na ticket ng LP na Noymar. Sabi ni Representative Binay, may kinalaman ito sa susunod na eleksyon kung kailan matunog na magtatapat uli si Vice President Binay at si Interior Secretary Mar Rojas ng LP. Pero para sa pagka-presidente na. Ang target naman talaga nila is not me. The target is the Vice President. Why? Because of 2016. Ganun naman ka, 1+1, di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Iginit din ni Representative Binay na fully liquidated at may mga dokumento siyang magpapatunay na lehitimo ang kanyang mga proyekto. Tumanggi naman magbigay ng pahayag si VP Binay. Wala ring pahayag sa ngayon ng LP sa hirit ng nakamamatang Binay. Salima Refran, GMA News.